At si Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos sa suportang ibinibigay nito sa kanilang pamilya. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin yan for today's video. Sara Duterte, todo pasalamat kay Amy Marcos o super ate ni BBM. At Amy Marcos, walang kasuporta sa kanyang presidenteng kapatid na si BBM. Yan guys, kasi naglabas ng parehong statement itong si Inday at itong si Super Ate Amy Marcos. So, ito guys, basahin lang muna natin bago natin gawin ating reaction. So, ang unang naglabas ng statement noong January 16, 2024, sabi ni Amy Marcos, nung talagang binakbakan ng todo si BP Sara at may threat of impeachment pa, sinabi ko hindi pwedeng ganyan-ganyan, pati ang mga ICC. Kung ano ang inuungkat, sabi niya, ano-anong inuungkat. Bakit tayo makikipag-away? Hindi naman sila nakikipag-away. Mga Duterte sinasabi dito. Ang tapang-tapang nga ng mga Duterte, pero hindi naman tayo tinatapangan. Talagang mababait sa atin. Ano ba ang problema? Yan ang tanong ni Super Ate. Talagang nakita natin, di ba? Todo tanggol at suporta sa mga Duterte. Kaya sila nag-aaway, di ba guys? Ng kanyang kapatid at ng kanyang pinsan, itong si Speaker Martin Romualdez, kasi nakakainitan na, di ba guys, hanggang sa ngayon matindi pa rin ang kanilang bakbakan hanggang sa ngayon. So sinasabi niya dito na bakit nila binabakbakan nitong si Sara, mapa ICC, impeachment at lahat pa. Samantala guys, wala tayong nakikita ni suporta. Lagi na lang walang suporta sa kanyang kapatid na si BBM. Di ba? Sa lahat ng issue, halos kontra pa nga siya, di ba? Nung pinapapasok dito yung Afghanistan, ano ba yung refugees, di ba? Yung Chacha ngayon. So, marami pang issue na kumukontra sa, actually pati si Sara, ganun din. Sa Pistok, lahat na. Diba? Wala tayong nakikitang suporta dito sa kanyang kapatid. So, parang totoo ba ang issue na talagang may away sila ni First Lady Liza Marcos at ang kanyang pinsan, diba? Itong si Romualdez na sinasabi na lalo ng mga DDS vloggers ang nagpapagalaw ng gobyerno, ito daw dalawa. Sunod-sunuran na lang daw itong si BBM. So, ano na mangyayari ngayon, di ba? Lalo na guys, crucial ang election sa 2025. So, bago yan guys, panoorin muna natin yung video sa mainstream media sa supportan ng dalawa na to, na nagsusuportahan sila. Tapos, ituloy natin yung ating reaction. Alright? Pasok yung TV. At si Vice President Sara Duterte kay Senator Amy Marcos sa suportang ibinibigay nito sa kanilang pamilya. Ito yung sa kabila ng posibleng bahid nito sa relasyon sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na proud ang kanyang pamilya sa kanilang mga prinsipyo para sa kapakanan ng mga Pilipino. Nag-ugat ang statement ng Vice Presidente mula sa naunang pahayag ni Senator Amy kung saan sinabi nito na batid niyang may tampo sa kanya si Romualdez dahil sa kanyang pagiging pro-Duterte. Dagdag pa ng senadora, gusto sana niyang maisalba at huwag masira ang unit team. Pinayuhan pa umano niya si Speaker Romualdez na huwag makipag-away sa mga Duterte dahil naging mabuti ang mga ito sa kanilang pamilya.
Nauna na sinabi ni Speaker Romualdez na nais niyang maiayos muli ang relasyon ng Kamara kay VP Duterte matapos na tanggalan ng confidential funds ang mga ahensyang hawak nito sa ilalim ng 2024 national budget. So yun guys, napanood nyo, di ba? Todo pasalamat itong si Inday Sara. Dahil nga daw sa suporta itong si Amy Marcos. So, itong si Amy Marcos, guys, hindi natin maintindihan talaga. So, ginagawa niya ba ito dahil malapit na yung election? Kasi guys, itong si Amy Marcos, re-electionist to, tatakbo muli bilang isang senador sa 2025. Kaya, crucial guys, ang 2025. So, sinasabi ba nito ni Sara Duterte na kaya niya pinasalamatan itong si Ivy Marcos sa kanyang suporta dahil walang suporta si BBM sa kanila. Di ba kasi yun ang lumalabas, di ba? At sinasabi niya ba ito, di ba, sa mga Marcos loyalist na iba. Kaya maahati guys, yung Marcos loyalist na may isang Marcos na kami. Kasi guys, pagdating ng 2025, di ba, si Martin Romualdez bababa na sa pwesto. Tapos na ang termino niya bilang isang congressman. Kasi pang 3 terms na sa 2025. So, sino kaya ngayon ang papalit na maging speaker niyan? At itong si GMA o si Gloria Macapagal Arroyo, meron pa siyang 2 terms. Kasi kakatakbo lang ng 2022, kakapanalo lang guys. So, may 3 terms pa siya. At sa Senado, di ba, alam naman natin, tatakbo rin si Bato, si Tolentino, si Revilla, si Bongo, mga Duterte yan, guys. So, ito ba nangangahulugan sa 2025 kapag nanalo ang mga pro-Duterte na senador at si Gloria Macapagal Arroyo, si Speaker, mawawala ng kontrol itong si BBM. Mahihirapan na siyang may pasa yung kanyang mga gustong batas. Kaya siguro nagpasalamat itong si Sara sa mga Marcos kasi nga pagdating ng 2025 at napapabalita natin, di ba, tatakbo din si Duterte. Hindi pa natin sure yan guys kung tatakbo siya bilang president, bilang senador o ng congressman kasi napapabalita yun, lumalabas yan ng araw, di ba? So abangan natin. Tapos guys, kasi kapag na-control na, babalik ulit sa mga Duterte pag maraming nanalong pro-Duterte senador. Kasi kung bibilangin mo guys, si Amy Marcos, Duterte yan, Bongo, Tolentino, Bato, di ba? Revilla. Yan yung mga at mayroon pa ngayon nasa pwesto, di ba? Si Robin Hood Padilla. Ilan na yun? 6 na yun. Yung 2 Cayetano, alam natin, Duterte yun. 8 na yun guys. 8 na yun. At baka meron pang sumama, hindi natin alam. So, kailangan kasi dyan, mas majority sila. Yun ang magiging dilema ni BBM kapag ka ito nangyari. Kaya ngayon pa lang guys, kung napapansin nyo, di ba, simula kay Sara Duterte, tinanggalan ng confidential fund, binakbakan itong si Digong, at ngayon si Pulong naman. So ngayon pa lang guys, dinudurog na sila. Tignan natin kung aabot pa yan sa 2025 dahil nakaabang na rin, di ba, yung ICC na warrant of arrest. Kaya siguro isang dahilan to bakit pinapasok din ang ICC baka nga sa ganitong rival. So lumalabas ang nagiging opposition ngayon ay yung mga Duterte na sinasabi nila noong 2022, unity team sila, pagkakaisa para sa taong bayan. Pero asat sila ngayon guys. Watak-watak sila sa kanyang personal na sa kanilang personal na interest. Kaya maging matalino po tayo guys. Sa darating na election 2025, importante ito. Importante ito kasi dito natin malalaman kung ano magiging kapalaran ni BBM sa mga senador at sa mga congressman. So ngayon pa lang, mas matindi na ang bakbakan. At alam natin guys, alam ko na malapit ng paimbestigahan din itong si Pulong. Kasi di ba, kinu-question na yung 51 billion na napondo niya nung nakaupong tatay niya hanggang mula 2020 hanggang 2022. Yan ang kumakalat na ngayon
at talagang hinihintay ng lahat kung ano ang gagawin, di ba? So talagang bakbakan pa to guys, talagang nakikita natin wasak na guys yung unity na pinagmamalaki ng 2022 ngayon, asa na sila. So kayo guys, ano sa tingin nyo guys? Comment down below kayo. Tuloy-tuloy na ba yung away ng Duterte, Marcos at Romualdez, di ba? Kasi itong si Amy, kampi na si Super Ate. Samantalang wala tayong nakikitang suporta, halos kumukontra siya sa policy ng kanyang kapatid. Di ba? At lang naman natin guys, kahit sa pag-travel sa ibang bansa, hindi sumasama itong si Amy Marcos. Oh, so malamang mayroong hidwaan sa kanilang pamilya, hindi natin alam. Sila na nakakaalam dyan. Alam naman natin sa politika, di ba? Walang kamag-anak dyan. Pag talagang away yan. Pero siyempre sana, unahin muna nila ang kapakanan ng taong bayan bago ang kanilang kanya-kanyang interest. Di ba? Ang pwesto guys, ngayon pa lang talagang mainit na pinag-uusapan ng 2025. Ang kanilang pwesto na sa kabila na ng dami naghihirap, walang trabaho at mahal ng presyo ng bilihin. Kaya maging matalino po tayo sa pagpasok ng 2025. Piliin natin yung talagang maka-Pilipino, hindi sa mga ganitong pamilya na nag-aaway-away sila sa kanilang pwesto, kapangyarihan. Di ba? So, sana maging matalino tayo. At ngayon pa lang guys, malakas sa survey, si Yorme, ngayon pa lang kinakampanya ko na siya na makamahirap, galing sa mahirap, makatao, inunang tao, at bata pa guys, maraming pwedeng itulong. Kailangan ng taong bayan. Yorme Isko. Alright guys, mahaga pa to guys ha. Kung ano susunod yung vlog, thank you very much.